praising my Savior all the day long. Perfect salvation, perfect delight, vision of rapture, no curse on my side. Angels ascending, ring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal, mga kapangyarihan sa lahat. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na aming kinikilala ito bilang aming tagapagturo sa oras na ito. Lord, dalahin po sa iyo, pagpalain niyo po yung mga salita na aming pag-aaralan ngayon, matanim sa matabang lupa upang magamit namin habang ito ay aming hinihintay. Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong anak na handang makinig, Panginoon. Lord, sinasaway po namin ang gawa ng kaaway na istopo para matanim ang bini, Panginoon, sa kanilang puso, O God. Lord, tinataas ko rin po ang aking sarili sa iyong harapan. Lord, apart from you, ay kando natin, Panginoon. Kaya, Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat-lahat. Sa iyo po ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, papalakpakan po natin, Panginoon. So, magandang buhay, mabubuting tao. Amen. Amen, no? Ano ba maganda? Magandang buhay, mabuting tao, o Both. magandang tao, mabuting buhay? Kahit ano. Diba, kahit ano, parehas lang eh. Kasi sa school ay talagang magandang buhay, mabuting tao, may bago pa. Magaling. At ano ba yung magaling at mahusay na sa ano sa inyo? So tayo, magaling at mahusay na Kristiyano. Sabihin mo sa katabi mo, magaling at mahusay na Kristiyano. Amen. Kasi napagtagumpayan mo yung ulan. Hindi ikaw yung asin na natunaw. So praise God, hindi tayo natunaw. Amen. So yung aking pong text, alam na po natin mula pa pagkabata yan, no? Yung verse po na John 3:16, siya po yung pangalawang verse na nakabisado ko during my kabataan. Kasi ang una pong memory verse na kabisado ko po is Matthew 4:4. Ayun po yung unang pinakabisado sa amin ni Sister Jeanette. Kapatid yata yung ni Tito Erwin. Yung sa DBBS sa Pisco. So, Matthew 4:4, sumunod lang po yung John 3:16 na ipinakabisado sa amin. Kung titingnan nyo po yung verse na yan po yung pinaka-heart of the Bible. No? Kung gusto mo pong makita yung puso ng Diyos, kung paano niya tayo minahal, buksan mo lang po agad yung John 3:16. Yan po yung heart of the Bible. So, bago po makalimutan, yung aking pong topic na ibibigay is I give you my heart. No? I give you my heart. May kanta nga niyan, di ba? Lord, I give you my... Ano ba? Tama ba ako? Oh, Lord, I give you my heart, I give you my soul. No? Pero tandaan mo, bago mo pa ibigay yung puso mo, yung kaluluwa mo sa Diyos, una na siya nagbigay sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang anak na si Jesus. Remember, yung verse na yan, napakaganda po yan. Kasi yan yung heart of the Bible. Kung gusto mong makita kung gaano ka kamahal ng Diyos, kung na minsan nasusubok na tayo ng problema, dumadaan tayo sa struggles, buksan mo lang agad yung John 3:16. Makikita mo dun yung puso niya. Minahal ka niya, no? Sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang anak na si Jesus. Remember po, heart is the center of the circulatory system. Yung puso po, ito po yung sentro ng circulatory system. Alam niyo po ba yung parts ng circulatory system? Yo, sige nga. Heart, artery, Oo, di ba? Pero
ang pinaka-center dun yung heart, no? Kasi siya yung nagpa-pump ng blood para kumilos yung dugo, no? Kasi kung di kikilos ang dugo, ay yung malfunction of the heart will have a problem. Kung magmamalfunction yung puso natin, magkakaroon tayo ng problema, no? Sinong nagkaroon na ng problema sa puso dyan? Yung, sabi nila, mayroon daw yung heart. Yung heart daw ganun na heartbreak. O sino na heartbroken dyan? No? Iba naman yun, no? So, tandaan po natin, pag nagkaroon ng malfunction yung puso mo, magkakaroon tayo ng problema sa kalusugan. Amen? Kasi talagang ano yung puso na yan eh. Kasi siya yung magpapump ang puso mo, dadalhin niya yung mga nutrients na kailangan papunta sa ating katawan. Dadalhin niya yon. Pag hindi siya nag-function ng mabuti, magbara yung mga sinasabi nilang arteries dyan. Kasi andyan dyan yung arteries sa puso eh, no? Siya yung med center. Amen po ba? So ingatan po natin yung ating puso. Sino dito ang iniingatan kanyang puso? Kain ng taba, kain mamantika. So, ingatan po natin yan kasi yan yung ano ng Panginoon, tinitingnan. Kahit nga sa pagbibigay natin sa Panginoon, yan din po ang kanyang tinitingnan. Amen po ba? Sa pagbibigay natin sa Panginoon, hindi naman nasusukat yung laki at maliit. Tinitingnan niya yung puso mo, hindi yung laki ng halaga. Naalala ko pa dati, daan ko muna kayo sa kwento bago pumasada yung about sa pagbibigay. Yung siyempre, alam naman natin yung sa Catholic, di ba? Hindi naman lumalapit dito, no? Meron yung ibinibigay na sibot ba yun? Kung tawagin, no? Yung sibot ba tawag doon? O yung hindi supot, ha? Yung may kawayan, di ba? Yung may mahabang ginagawin sa dulo. Ha? O sibot. Sibot yung sa bahay, no? Sibot. Basta, alam ko, sibot. Lumalakad, di ba? Malakad yun. Lumalakad. Eh, nandun si Juan. Habang naglalakad, pagdukot ni Juan, ang pera niya na lang. Ano ba ibang tawag sa peso? Kaching daw, kaching na lang. Kaching na lang na yung pera ni Juan. Di habang lumalakad siya, siyempre, doon siya sa dulo. Di ang layo na ng sibot. Pag ganun ni Juan, yung pera niya is kaching na lang. Ginanon niya. Puk! Pumasok. Sabi ng nasa altar, 1, 3 point. Pumasok eh, no? Ibigay naman natin yung bigyan natin ng kahulugan, no? Tingnan mo ang pera ni Juan, piso. Isinot niya. Nakita nang nasa altar. I-declare 3 point. Piso, di ba? Yung sabalo na nagbigay. Yung sabalo na nagbigay, kutsing na lang, no? Ayun na lang yung para sa kanya. Yung isa may nagbigay, ang dami, no? Pero sino napansin ng Diyos do? Sino yung binigyan ng pagpapala? Yung balong na nagbigay. Kasi hindi naman tinignan ng Diyos yung dami, kundi yung ano na lang ang matitira sa kanya. Si Juan, wala na yung natira kasi yun na lang. Pero dineclare 3 point. Yung sa babae, dineclare siya ang pagpapala. Amen po ba? Tinignan ng Diyos doon yung puso natin sa pagbibigay. Amen po ba? At alam nyo rin po ba na 2 times tayo owned by God. 2 beses tayo naging pag-aari ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pag-aari ka ng Diyos. Not once, but twice. Amen. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses ka naging pag-aari ng Diyos. Una, when God created us. Naging pag-aari ka niya. And the other one, when He redeemed us. Amen po ba? Amen. Amen. Doon tayo po sa creation of man. Alam niyo po, sa Genesis 1, verse 1, verse 26 to 27, sa paglalang ng Diyos sa tao. Sabi niya, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa kanyang
kawangis. Sa paglikha ng Diyos sa tao, God gave Himself. No? Nang nilikha ng Diyos ang tao, binigay niya yung kanyang sarili. No? Tandaan natin, sa lahat ng kanyang creation, tayo ang unique. Tingnan mo yung katabi mo kung unique na. Unique. Ayun na si unique. No, ikaw ang unique. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang unique. Alam mo ba kung bakit? Sapagkat pinaglaan ng tayo ng Diyos ng oras at pagod. Makikita natin yan sa Genesis 2:27 at 2:7. Nilikha ng Panginoon Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Yan yung unang pag-aari ka ng Diyos na ikaw kanyang nilikha. Tandaan po natin na tayo ang unique. Dahil ang mundo, itong ating ginagalawan, ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nang sinabi niyang magkaroon ng liwanag, nagliwanag, magkaroon ng dilim, magkaroon ng mga hayop. Pero ikaw, kapatid, tayo, ay pinaglaanan niya ng oras, gumugol siya, gumalaw yung kanyang kamay kasi nagulma ka eh. Ako nga, pag nagpupunta sa bakery, pag gusto ko magulman ng tinapay, gumagalaw talaga yung kamay ko eh. No? Pag pumukpok ka, gagalaw. Ganun ang ginawa ng Diyos. Siya ay kumilos. Ginamit niya yung pandiwa. Amen. Kumilos ang Diyos. Nilikha niya tayo, hinulma niya tayo galing sa lupa. Lahat ng ating nakikita sa mundo ay creation ni God. Sa makatuwid, iyan ang kanyang mga art. No? Lahat ng nakikita mo yung araw, yung ulap, yung bituin, yung buwan sa langit, yung mga puno, yung karagatan, art yan ni Jesus. Kaya minsan pag may namumblema ka, tumingin ka lang sa kalikasan eh. Mamamangha ka, makikita mo yung ang ganda ng art ni Jesus. Sino dito yung mahusay mag-drawing? Ako dati mahusay. Ewan ko ba't ngayon nawala na eh. No, nag-aaral, talagang pinagtsatsagaan namin yun. Ang si Kuya Ame, talagang mahusay yun. Yung mga anak ko, mahusay din naman mag-art yan. At alam mo ba, kasama tayo sa art na iyon, kapatid. Kasama ka sa art ng ginawa ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, isa kang art. No? Art ka ng Panginoon. Ano spell ng art? A-R-T, no? Hindi M-R-T, ha? Ma-arte. Art ka po ng Panginoon. Alam niyo po ba, yung art na yan ay kanyang hiningihan. Yung art po na yan, nang hinulma ng Diyos ang art na nagawa na, nahugis na na tao, wala pa po yung buhay. Hindi pa yan buhay. Pag nag-drawing ka, oh, walang buhay, di ba? Nakatag-drawing lang. Pero ang ginawa ng Diyos sa kanyang art, kanya itong hiningahan. At ng kanyang hiningahan, yung art na yon nagkaroon ng buhay. Amen po ba? Tingnan po natin isang illustration, no? Meron po ba yan? Diyan nagawa niyo po. Yung art, yung heart. O yan, tingnan po natin. Yung heart. Pansinin niyo po yung heart. Equals he plus art, nagkaroon ng heart. Amen. Ano napapansin nyo po dyan? Nang ibinigay, yung art, nang nilikha ka, nandito banda, art yon. No, art siya. Nang nilikha ka ng Diyos, art ka pa lang niya. Wala ka pang hininga, wala ka pang buhay. Nang ikaw ay hiningahan ng Diyos, ikinabit niya yung kanyang sarili. Yung He. Amen. Yan yung He. God Himself. Kaya nagkaroon na salitang heart. Nakita niyo po ba? Ang tanong, tingnan niyo mabuti, no? Nang hiningihan ng Diyos, nang ikinabit ng Diyos yung kanyang sarili sa art niya, naging heart, nagkaroon ng buhay. Dito niya tayo unang naging pag-aari, nagkaroon na ng buhay. Amen po ba? Tingnan niyo po, no?
The heart's primary function, anin ko po muna yun, the heart primary function is to pump blood throughout the body, delivering oxygen and nutrients to the cells while removing waste products like carbon dioxide. Napakalaking gamit po ng ating puso, no? Nagbibigay siya ng nutrients para maging malusog tayo. At nagtatanggal din po siya ng mga waste products like carbon dioxide. Kaya yung puso po natin, ingatan po natin yan. Ang papasukin po natin dyan, yung mabubuting galing sa Diyos. At tanggalin natin dyan yung mga waste product na gawa ng kaaway. Amen po ba? Amen. Nakakita na po ba kayo ng tinatawag na brain dead? Yung nakokomatos. Diba sinasabi nila, uy, patay na yung utak niyang, brain dead na. Pero hindi pa dinideclare na patay. Why? Kasi yung puso patuloy pa rin tumitibok. Habang tumitibok ang puso, may pag-asa pa, kapatid. Hindi pa yan natatapos. Baka nakakita na kayo dyan, yung mga kaibigan nyo, baka brain dead na yan, may puso pa yan. Gamot. Isigin natin yung kanilang puso para dumalo yung dugo at magising. Amen po ba? Amen. Pakipalakpakan natin ng Diyos. Amen. Pansinin din po natin, balik tayo sa salitang heart, Sister Joby. Ano po ba ang nauuna dyan? Tingnan natin. Heart equals C plus art naging heart. Ano ang nauunang salita? He. Yung He is the God Himself. Nauuna yung salitang He. Bakit? Kasi dapat siya ang unahin natin sa ating buhay. Amen. Unahin mo lagi ang Diyos. Paggising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Nasasabik ba yung puso mo na makapiling ang Diyos at makausap pagising sa umaga? O yung cellphone ang kinasasabikan? Baka may nag-chat. Diba? Yun, sabi ni Mama Te, bago cellphone, unahin si God. Kaya yung heart na yan, hindi yan siguro katulad ng unity, no? Yung unity, hindi talaga UNITY, diba? Talagang sinadya siguro ni Lord yun, no? Salita. Yung heart, sinadya niya. Kasi art tayo ng Panginoon, di ba? Naniniwala tayo ay art. Tapos nilagay yung sarili niya, nang hiningahan niya yung art niya, naging tumibok, nagkaroon ng buhay. Tumibok ang puso, kaya naging heart. Nasa unahan yung He, kasi gusto ni God, unahin mo siya. Tingnan natin sa Matthew 6:33, kung siya ang iyong unahin. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Unahin mo na siya. Amen. Unahin mo sa lahat. Pagising sa umaga pa lang, papurihan mo na ang Diyos. Lord, thank you sa buhay. Lord, thank you dahil pagising ko, tumitibok pa yung puso ko. Kasi kung hindi tumubok ang puso mo, dedo na. Delikado. Sabi ko nga, malfunction of our heart, we will have a problem. Magkakaroon tayo ng problema. Kaya unahin mo ang Diyos. When God gave Himself, yung art ay nabuhay. At ikaw yon, ako yon, tayo yon. Kapatid, mula sa putik, nag-art ang Panginoon ng tao at kanyang hiningahan, ibinigay niya yung kanyang puso. Yung siya mismo, the God Himself, nang hiningahan niya, God Himself po yun, yung buhay niya yun. Kaya yung art na yun, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng puso, tumibok, at ikaw yun. Tanong, anong kaya mong ibigay? Kapalit niyon. Sabihan mo yung katabi mo, anong kaya mong ibigay sa Diyos? Kapalit niyon. Huwag mo nang sagutin. Pangalawa po, God gave His Son. Jesus Christ died on the cross to redeem us. No? Bago mo pa ibigay ang puso mo sa Diyos, una,
Siya na unang nagbigay. He gave Himself in the creation of man. Then, God gave His Son. Christ died on the cross to redeem us. When man made a mistake, tayo ay naisanla kay Satanas. Nang magkasala si Adan at si Eva sa Garden of Eden, isinangla tayo. Naging pag-aari tayo ni Satan. Nasira yung relasyon natin kay Jesus, sa Diyos. Nasira yung relasyon na close. Diba? Kasi nung nagkasala sila, hinahanap ng Diyos eh. Si Adan eh. Hinahanap sila eh. Nagtago sila Adan na takot. Doon nagsimula yung takot. Nawasak ang relasyon ng tao sa Diyos. At alam niyo po ba, nang nawasak ang relasyon ng tao sa Diyos, patungo tayo sa pagkawasak ng tuluyan. Tingnan natin sa Romans 6:23. Patungo po tayo sa kamatayan, no? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tingnan niyo po kapatid, nang magkasala ang tao, papunta tayo sa kamatayan. Pero hindi po pumayag ang Diyos. Hindi pumayag ang Diyos na ang kanyang art na kawangis ay tuluyang mawasak. Siya mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay hindi mamatay, hindi mawasak. Pinadala niya si Jesus sa cross, namatay si Jesus para sa iyo, para sa atin. Amen. Ayan po yung cross. No? Sabi sa John 3, He sent His Son, Jesus, John 3:16, no? Nakita na po natin kanina, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Palitan natin, pwede naman siguro lang, yung word, God loved His art. Ikaw yun eh, art ka niya, di ba? God loved the world. Paano yung walang sandali? God loved His art that He gave His only begotten Son. Ikaw yung art niya eh. Mahal ka ng Diyos. Kaya niya ibinigay yung kanyang anak para hindi ka mapahamak, kapatid. Eh kung natanggap mo na si Jesus, paano naman yung iba? Ibigay mo rin. Yes. Huwag mong ipagdamot si Jesus. Amen po ba? Yes. Sinong ama ang kayang ibigay ang kanyang anak at papatayin para sa ginawang kasalanan ng iba? Ikaw Kuya Muntong, kaya mo ba yun? Ibigay yung si Alondra para mapatayin at si Alora pala, si Alora, no? Para patayin para sa ginawang kasalanan ng iba. Di ba hindi natin kaya yun? Lalo siguro si Brother Ian dahil isa na lang si Shana. Hindi yung kakayanin. Lalo na rin ako kahit 4 yung anak ko, wala akong usang itatapon dyan. Maliban na lang kung gusto nilang umalis. Hindi ko gagawin yon. Amen po ba? Walang ama na ibibigay yung kanyang anak para patayin, ipako sa krus para sa kasalanan ng iba. But Christ did it. God did it. Ginawa ng Diyos yon, binigay niya yung kanyang anak para sa iyo, para sa akin, at para sa atin. Amen. Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. When Jesus was born, that was the first Christmas. Nang sinilang si Jesus, yun ang kauna-unahang Pasko sa buong Sansinukob. At tingnan po na, no? Sa 1 John 4:9. Tingnan po na to. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Tingnan nyo po na, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kaniyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tingnan mo kapatid, no? Si Jesus ang namatay, pero ikaw ang nakinabang. Amen. Napakagandang verse, di ba? Sinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para saan? Papakinabangan mo ang buhay na walang hanggan. Ayun yung first Christmas when Jesus was born. Hindi natin alam kung kailang petsa. Basta tayo celebrate natin December 25. Pala sila, no? Tingnan po natin yung word na Christmas. Malayo pa naman yung Pasko eh, no?
Christ plus Mass equals Christmas. Yung Mass, ikaw po yun eh. Alam mo po ba yung Mass? Me, always sinner. Kung wala si Kristo sa buhay mo, mananatili tayong makasalanan. At patungo po tayo sa kamatayang kapatid. Pero hindi pumayag ang Diyos. Isinugo niya ang kanyang anak upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nabuo ang Christmas, kapatid. Amen. Kaya pag nakikita nyo po, pag parating ang Pasko, Lord, salamat. Dahil idinugtong mo yung Mass, si Jesus is Christmas. Kung wala pong Christmas, me, always a sinner. Kapatid. Amen po ba? Christ died on the cross to redeem us. On the cross, He said, Tetelestai. Sabi niya. Sa cross ng Kalbaryo, sinabi niya, it is finished. Ano yung tinapos ni Jesus na gawa sa buhay natin? Yung paghahari ni Satan sa buhay natin. Tinapos na niya yan. Sa cross, sabi niya, it is finished, Tetelestai. When we accept Christ in our life, we become child of God. Nung hindi pa natin siya tinatanggap, yes, naniniwala tayo, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Lahat ay kanyang nilikha, pero hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sino lang po ang kinikilalang anak ng Diyos? Sa 1 John verse 12. No? Sabi doon, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumumpalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapatid, sabi ko nga, sa lahat ng karapatan, kasi sa GMRC namin yan sa lahat ng karapatan, may kaakibat na tungkulin. Kapatid, binigyan ka na ng karapatang maging anak ng Diyos. May tungkulin ka rin, ibahagi si Jesus sa iba. Yes. Amen po ba? Handa ka po bang gawin yung tungkulin mo dahil ikaw ay may karapatang na naging anak ng Diyos? Ibahagi mo rin siya, kapatid. Amen po ba? Amen. Tanong, anong kaya mong ibigay kapalit niyon? Pangatlo, bago ka pa magbigay ng puso mo, before you give your heart to God, siya na una na gumawa. When His people worried, God gave His Spirit. Na ang mga tao ay nawo-worry, nababalisa na, nangangamba na, lugmok na, God gave His Holy Spirit. Sa Day of Pentecost, yung araw po ng Pentecost, makikita po natin yan sa Acts 2, verse 1 to 4, no? Yung araw na babalik na si Jesus sa langit para umupo sa kanan ng Diyos, ano po ang nangyari sa mga disciples niya, sa kanyang mga tao? Ano kaya yung mararamdaman nila? Naaalis ang kanilang Panginoon na sinusundan, iiwan na sila. Ano mararamdaman nila? Mababalisa sila, matatakot sila, di ba? Yung bata nga na iiwan mo sa dilim yan iiyak yan Pero kahit nasa dilim yan, pagkasama niya yung kanyang tatay, yung kanyang magulang, matapang yan. Wag lang kaknapuan ng ipis, baka umiyak. No. Yung Day of Pentecost na yan, aalis na si Jesus, aakit na siya. Nangamba ang kanyang mga alagad. Pero sabi ni Jesus, wag kayong aalis dito, no? Magtipon-tipon muna kayo dito. Darating, mayroon akong isusugo, no? God gave His Holy Spirit. Ba't niya ginawa yun? Ba't niya binigay ang kanyang Holy Spirit sa kanyang mga disciple at sa atin din? Para patunayan ang kanyang sinabi na I will never leave you nor forsake you, kapatid. Kaya kung akala mo'y nag-iisa ka lang, tandaan mo, lagi mong kasama ang banal na Espiritu. Amen. Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Nung ako'y binata, yan talaga ang lagi kong, sa Isak kasi, yung eskwela namin Isak, talagang madilim Pagpatak ng alas 10, wala nang ilaw dun, madilim. Tapos pag-galing pa kay Rodante sa taas, kasi gagawa ka assignment, tapos bababa, kasi doon yung namin, madilim. Pag naglalakad ako sa
Sabi nila, mas tabi-tabi po ka daw. Tabi-tabi po, nuno. Ako hindi. Bahala kasi siga-siga ka dyan, itapakan kita. Pero pag tayang dumihang naapakan ko, pilay agad ako doon. Hindi ko talaga mapapaalis yun, di ba? Pero ayun po sinasabi, Lord, alam ko, naniniwala ko, you will never leave me, nor forsake me. Kaya matapang ko naglalakad sa dingding. Amen po ba? Ang Holy Spirit, tandaan nyo rin po, ang Holy Spirit, yan ang ating tatak. Yan po yung selyo mo. Sabi nga nung nakaraan ni Bishop, pag nalaglag dito yung pera galing sa langit, peke po yun. Kasi walang tatak ng Bangko Sentral. Kahit pa yung galing sa langit, hindi yung mabibili natin kasi walang tatak ng Bangko Sentral. At ikaw kapatid, when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, tinatakan ka ng Panginoon. May tatak ka ng Holy Spirit. Napakahalaga po yun, no? The seal of the Spirit is about having a passionate, active, devoted heart in serving God and His purposes empowered by the Holy Spirit. Kapatid, sabi doon, yung seal ng Holy Spirit, ito yung passionate mo, ito yung pagiging aktibo mo, pagiging devoted ng puso mo para paglingkuran ng Diyos kasama ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, kapatid. Ito ang tanong. Pag Sunday school, nasasabik ka bang, pag Sunday, nasasabik ka bang pumunta dito? Amen? Salamat sa Panginoon kung nasasabik po tayo. At tandaan nyo po, yung tatak ng Holy Spirit, yung may tatak ng Holy Spirit, sila ang isasama sa rapture of the church. Tingnan po natin sa Efeso 1:13-14. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinakako bilang tanda na pag-aari na niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap na natin mula sa Diyos ang pinangako niya sa atin bilang mga anak niya. Hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan at dahil dito, papupurihan siya. Kapatid, ang liwanag po. Yung tatak ng Espiritu, dahil pag-aari ka ng Diyos, tinatakang kanya. Kaya pagdating ng rapture, isasama kanya. Tanungin mo yung katabi mo, sabik ka na ba sa rapture? Excited na po ba kayo? Diba? Tayo ay nasa huling araw na. Ayan na lang hinihintay natin, yung rapture. Amen. Nasasabik po ba kayo? Amen. Kung nasasabik ka, ito naman yung tanong ko rin. Ano naman ang kaya mong ibigay kapalit mo yun? Ikaw ay tinatakan na ng Diyos ng Kanyang banal na Espiritu. May tatak ka na, kapatid. Handa ka na sa rapture. Sana may ano naman kaya ang ipapalit mo? Sa Kanyang mga ginawa, ikaw ay Kanyang heart, binigyan Kanya ng buhay. Binigay niya yung Kanyang sarili para mabuhay ka. Nang nagkasala ang tao, nahiwalay tayo sa Diyos. Ang relasyon na sila. Pero gumawa siya ng hakbang, binigay niya si Jesus para maligtas ka at magkaroon ng buhay. At pinatunayan niya ito nang siya umakyat sa langit, na upo sa kanan ng Diyos. Binigay niya yung Kanyang banal na Espiritu, tinatakang Kanya para sinigurado niyang kasama ka sa rapture. Kapatid, when we feel alone and worries, talagang darating tayo dyan sa mga yan. Kausapin mo lang ang may dalang sa iyo. Talk to Him in prayer. Then put your hands on your chest and feel the beating of it. Sige nga, ilagay mo yung kanang kamay mo dito. Pakiramdaman mo yung beating ng iyong puso. Tumitibok pa ba yan sa Diyos? O kanino yan tumitibok? Ipikit mo ang iyong mga mata. Pakiramdaman mo yung beating ng iyong puso. Kanino yan tumitibok? Sa Diyos ba yan? Kay Jesus ba yan? Remember, God gave Himself to us. Kung hindi ginawa ng Diyos iyon,
tayo ay walang buhay. Thank God for it. God gave His Son para makalapit tayo sa Kanya at magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. God gave His Holy Spirit to comfort us when we are in the buckets. Bago mo pa ibigay ang iyong puso, inunan na niya lahat. Ginawa niya na ang lahat. Tanong, ano kaya mong ibigay para sa Diyos? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tapos, awitin po natin yung two hands, one heart. Tinawagan ko po yung ating music ministry. Amen po ba? So we are identified in the crucifixion of Christ. Our hands was crucified. Our feet was crucified. It was nailed to the cross. So hindi na makalakad, hindi ka na makakahawak, makakaabot ng kung ano-ano. Si Kristo na lang abutin mo. At hindi ka na makakapunta kung saan-saan. Kay Kristo ka na lang pupunta. Amen po ba? Okay. So, taas ng kamay. Ipatong mo sa katabi, sabi sa kanya, magpakao ka na sa krus. Kasama ni Kristo. Amen po ba? Okay, sige tayo magpasalamat sa Diyos. Salamat sa lalaking tinitig ng Diyos. Paalala sa atin ng pag-ibig ng Panginoon. Walang kapantay yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Yan. Okay, so there are 8 things. Minsan bibigyan natin yan ng diin. There were 8 things, 8 greatest things in John 3:16. Kaya sinatawag siya na the heart of the Bible. Ganda ng sinabi ni Pastor. Totoo yun, heart of the Bible. At pag binuksan mo ang Biblia sa John 3:16, dudugo ang buong Biblia. Amen. Alisin mo ang John 3:16 sa Bible, wala nang dugo ang Biblia. So the blood, the heart of the Bible is John 3:16. At ito'y sana'y kabisado mo na. Amen ba kayo dyan? Pag-pray mo sa Diyos, kabisaduhin mo yan. This is the heart of the Bible. From the book of Genesis to the book of Revelation, that is the center of the Bible is John 3:16. Ayan, amen. Okay, so alam niyo ba sa US ay meron isang library doon, napakalaking library na ang laman lang ng library ay John 3:16. Yun lang. Sinabi yan ng isang missionary na kasama namin. John 3:16 lang. Yung laman ng buong library. Napakaraming libro, ang kakapal ng mga libro. At ang laman ng mga libro is John 3:16 lang. Yun lang. At from John 3:16, draw yung tinatawag na lahat ng mga truths about God Himself and the Word. Amen? So tayo po manalangin. Heavenly Father, we thank you so much, Lord God, for this message, Lord, na yung pinabot sa amin. That your love is greatest love, Lord God, that you have given to us, Lord. Salamat po sapagkat kami as the sinners, Lord God, wala kaming karapatan sa langit. Wala kaming karapatan sa pag-ibig mo. At Lord God, salamat po sapagkat inibig mo kami kahit kami makasalanan. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagpapaalala sa amin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Lord, salamat po sapagkat beyond description yung pag-ibig niya. Kaya't walang nasabi si John to this so love. Ganun na lang, so love. God so love. Wala pong sapat na description. Wala pong makitang salita si John the Beloved. Wala po siyang maabuhat na salita para i-describe ang pag-ibig mo. Kaya't sinabi nilang niya, Lord God, so loved the world. Thank you, Lord God. Salamat sa iyo sapagkat kami po yung kabilang sa world na iyong inibig. Wala pong sapat na description to describe how much you love us. Thank you, Lord, for your loving kindness and truly your mercy endures forever, Lord God. Beyond comparison yung pag-ibig niyo, walang pwedeng ipantay dyan. O Lord God, we pray na ipagpalain ang itong Pastor JP na ginamit mo na naging daluyan ng iyong pagpapalain ng isa rito, O Diyos. Salamat po at ngayong umaga, aming pong dalangin at patuloy na pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isa, O Diyos, at laging mag-ring sa aming pandinig, Panginoon, sa aming puso, sa aming kaluluwa, ang katotohanan ng John 3:16.
At ngayon ay pagtanggapin natin masaganang pagpapala ng Diyos sa mga anak at Espiritu Santo. Sa Diyos na makagagawa na higit kaysa lahat ng maaari nating isipin at hilingin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang nag-aari sa atin. So, na inyong pagpapala ng Panginoong Diyos ngayon hanggang sa araw na makita natin siya ng mukhaan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Everybody will say, Amen. Amen.